This is Madam Chair. Madam Chair, Madam Chair. Good day sa lahat, mga kachiripik. Let's go! Muli na naman po tayong magsasama-sama ngayong araw na ito at samahan niyo po ako sa ating vlog today. At ano po ba ang ating vlog? Ito po ay isang comment sa ating vlog number 14 na Legal Right Every Domestic Helper in Hong Kong. Tara, let's go! At yan nga po ka-chair, sasagutin natin ang isa sa katanungan po sa atin ng ating pong isa sa mga taga-subaybay ating subscriber. Ang tanong po niya is, ang tanong po ay, kapag nagbakasyon, may bayad po ba ang mga araw habang nasa bakasyon ako? Yan po ang kanyang katanungan at sasagutin po natin yan maya-maya lang. Dito ang ating kasagutan, ayon po sa kanilang employment contract, ay dito po nakasaad sa number 6 po nila. Dito po sa page 1 ng kontrata number 6, ito po ang nakasaad. The helper shall be entitled to all rest day, statutory holiday, and paid annual leave as specific in the Employment Ordinance Chapter 57. Yan ka-chair, sabi nga dito sa number 6 na ano nila, nakalagay po yan sa, specified po yan sa Employment Ordinance Chapter 57 na mayroon pong bayad ang ating mga holiday. Let's say po na dumating po kayo dito sa Hong Kong, kung galing po kayo ng Pilipinas at first timer kayo, pag natapos po yung kontrata, dapat po magbakasyon kayo para po ma-consume nyo po yung ano po, halimbawa i-re-contract kayo, ibibigay po ng amo nyo sa panibagong kontrata nyo. Bago po mag-lapse yung another 1 year po ng kontrata nyo is kailangan umuwi kayo sa Pilipinas. Ang araw po na nakasaad doon sa first year nyo po dito sa Hong Kong na pagtatrabaho ay 7 days. So 7 days po ang free nyo na holiday na may bayad. Pag kayo po ay more than 7 days, yung susunod po yun, depende po sa usapan ninyo ng employer nyo kung babayaran nyo o wala po kayong bayad. Nasa pag-uusap yun. Meron naman pong amo na very naman po na hindi nila dinadadak o kasama pa rin po yun sa pagsweldo po nila. It depends po sa employer po yun. Ano po? Basta yung 1 week po, yun po ang free. Yun po ang may bayad na kasama nyo sa sisweldohin. Kailangan pong umuwi kayo, pag recontract po kayo, kailangan umuwi kayo bago matapos yung another 1 year. Even po doon sa nag-change kayo ng employer. Pero pag nag-change po kayo ng employer, yung pabalik po doon, yung pauwi po nyo sa Pilipinas na ticket, ibibigay po nila yan sa inyo. Kasama po yung ano po, severance pay po nyo. May severance pay po yan pag nakatapos kayo ng kontrata. Yung bayad po dun sa 7 days na annual leave nyo at yung iba pong benefit nyo. Let's say po na kayo ay hindi pinalabas sa day off nyo, dapat may bayad po yon. Sa statutory na hindi kayo pinapalabas, dapat may bayad po yon. Ganun po ang ano po dito sa Hong Kong. Kung ano man po ang napagkasundaan nyo, sa halimbawa 7 days lang, 1 linggo lang ang iuwi nyo ng Pilipinas, free po lahat yon, may bayad po yon. Pero kung napagkasundaan nyo na maging 2 weeks siya or 3 weeks or 1 month, nasa inyo ng employer yon kung magbabayad. Nasa employer po pala yan kung hindi niya yon idideduct yung araw na ginamit nyo. Ano po, at kung kayo naman po ay magbabakasyon na, siyempre, kailangan nyo po ng ticket. Galing po yan sa amo nyo. Pwedeng sila ang mag-book, sila ang bumili ng ticket, at pwedeng kayo rin po ang bibili ng ticket. Kailangan nyo rin po ng OEC. Amo din po ang magbabayad niyan. At saka yung iba pang online na hinihingi po sa atin ng
Philippine government. Online po yan, kaya kailangan po nating gawin po yan. At syempre, ang employer din po, kailangan i-provide po nila ang free natin na pamasahe. Halimbawa, papuntang airport at papunta sa bahay nyo. Let's say na hindi kayo sa Manila na magdi-domestic helper kayo, magdo-domestic flight kayo, kailangan din pong bayaran ng amo yung yung domestic flight mo. Kaya kailangan kung ano po yung address na nasa kontrata nyo, yun po ang ilalagay nyo. Let's say may probinsya kayo, yun po ang ilalagay nyo para pag kayo ay nagbakasyon sa probinsya, free po yun sa inyo. Kumbaga, ibibigay yun ng employer nyo para po pamasahin nyo. At meron din po kayong food allowance po dyan. Sa akin po, ang ibinibigay ng aking employer ay 100, it's KD na food allowance. So, depende pa rin po yun sa employer. Pero, must be na kailangan din po na meron kayo na alam nyo kung ano po yung dapat na maibigay sa inyo pag kayo ay nagbabakasyon. Meron din po kayo dyang medical insurance para po kung ano man ang mangyari sa inyo, ay meron po kayong medical insurance na magagamit po. Tatanong nyo naman po, paano malalaman kung ilang araw ang holiday? Pwede nyo pong i-google kung ilang araw po ang talagang dapat o ilang araw ang holiday ng isang taon kang nagtatrabaho dito hanggang so on so forth na nagtagal kayo dito sa Hong Kong. At ganun din po, akin pong sinasuggest sa inyo, yung kontrata po nating hawak-hawak, di ba may number yan doon sa taas, yung domestic helper contract number, dapat alam nyo din po yan. At basahin nyo po yung kontrata natin, yung nakapaloob doon ng mga agreement at mga ordinance na ng pagiging employment po. Dahil dun po nakasalat at dun po natin mababasa kung ano po ang benefit natin, ang don't and do's po natin bilang domestic helper dito po sa Hong Kong. Mga ka-cheers, on the front page po, first page po ng ating employment contract, sa number 6, dun po nakalagay yung entitled po tayo ng rest day natin. At dun po sa number 7, close A, ito naman po ang nakasaad. The employer shall provide the helper with free passage from his or her place of origin to Hong Kong, and on termination or expiry of this contract, free returns passage to her place of origin. B, a daily food and traveling allowance of $100 per day po yun ha, shall be paid to the helper from the date of his and her departure from his place of origin until the date of his arrival at Hong Kong. If the traveling is by the most direct route, the same payment shall be made when the helper return to his place of origin upon expiry of or termination of the contract. Yan mga ka-cheers. Yung nakalagay po dun sa number 7, halimbawa ang biyahe nyo po bago kayo makarating sa inyo is 1 day, may 100 allowance po kayo. It's KD po yan. Let's say, kung katulad ng dadaan ka pa ng Manila, so 1 day na yon. Tapos, ano ka pa ng domestic flight. So, magiging 2 days po yung inyong travel days. So, more than 100 po. Yung iba po, binibigyan sila ng 500. It's KD sa food allowance po nila. So, it depends din po kasi yan sa employer. Ano po, pero dapat alam nyo po yung number 7, close A at close B. Ano po? Doon naman po sa number 8 nila, sa first page pa rin, the employer shall be responsible for the following fees and expenses, if any, for the departure of the helper from his,
her place of origin and entry into Hong Kong. Ano-ano po ba yon? Medical examination fees, authentication fees by the relevant consulate, visa, insurance fee, at siyempre yung administration fee or fees as the Philippine Overseas Employment Administration, OWA, Bisaya talaga, OEC, sila po ang nagbabayad niyan. Pero siyempre, tayo muna, kailangan may pera tayo kasi saka yan ibibigay ng employer natin kapag natanggap nila ang resibo. May mga employer po kasi na tayo munang mga domestic helper ang magpapaluwal po ng bayad na yan. Tapos yung resibo, pag natanggap na, saka ibibigay sa kanila babayaran. Kaya lagi tayong dapat may pera. Meron namang ibang employer na na ibinibigay na kaagad. Nakalagay din naman po dito after nung mayroon pa siyang others. Ito po ang nakalagay pa sa number 8. In the event that the helper has paid the above cost or fees, the employer shall fully reimburse the helper for the amount so paid by the helper upon demand in production of the corresponding receipt or documentary evidence of payment. At yan mga ka-cheer ang kasagutan natin sa tanong ng ating isa sa ating mga followers na kapag nagbakasyon ba tayo ay may bayad ba yung araw ng bakasyon. At nagpapasalamat tayo sa ating ka-cheer, si Mary Grace Maisog. Maisog sa amin is matapang. So maraming salamat ka, Mary Grace Maisog, sa iyong katanungan at sana ay naliwanagan ka sa aking explanation. At kung medyo malabalo pa, ay basahin mo po yung employment contract dahil doon po nakalagay. At i-search nyo po sa Google kung ilang days po ang free o ang ibinibigay sa atin sa bawat taon po natin na pagbabakasyon sa Pilipinas. At maraming salamat sa iyong katanungan at huwag kang magsasawang manood. Okay? So that's it mga ka-cheer. Sana ay nagustuhan niyo po ang ibinahagi natin ngayon na makatulong hindi lang kay Madam Mary Grace Maisog, kundi sa lahat ng mga sumusubaybay sa Madam Chair Channel. At syempre, lagi po kayong manonood ng ating vlog na ito, mga videos. At kung inyo pong nagustuhan, paki-like or love, comment, and syempre, subscribe na rin po sa mga hindi pa po nakasubscribe sa Madam Chair Channel para po lagi kayong nakasubaybay sa ating channel. Thank you! Like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa Madam Chair Channel.